Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ. It's Saturday morning, May 3, 2025. Hallelujah, Jesus. Salamat po sa panibagong umaga. Ngayon ay weekend. Pahinga is real. Hallelujah, Jesus. Oh, Jesus, King of Kings and Lord of Lords. Maraming salamat po sa iyong kabutihan, Jesus. Hallelujah. King of Kings and Lord of Lords. Yahoo! Weekend na. Time to pahinga. Pahinga is real. Salamat sa Diyos. Ako ay nakapag-gardening na naman. Gardening is real. Gardening is real. Yes, Lord Jesus. Salamat sa iyong kabutihan. Panibagong umaga na kami ay magpuri sa inyo, Panginoon kasi. Good, you are good at all times. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God sa kanyang kabutihan. It's Saturday! Yahoo! Kumusta yung mga Saturday? Saturday na naman, mga ka-Team Jesus. God is good all the time. And all the time, God is good. Ang batayan ng ating pananampalataya kay Panginoong Hesukristo. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. Hallelujah. So, happy moments. Praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. And every moment, thank God. So, pasalamatan natin ang Diyos sa anumang ating mga sitwasyon sa buhay, sapagkat siya lamang ang nakakaalam ng lahat. Kaya yan, mga ka-Team Jesus, every moment, trusting the Lord for His faithfulness, no matter what. Ayan, anihan na naman ng mga pagpapala. The Lord willing ay matapos si Sharon sa kanyang pag-check doon. So, kung makagawa ka dyan siya daily, mas mabuti siya para mabilis. Okay. Busy din naman si Sharon. So, welcome dito sa ating live. Ngayon ay Purple Day. Hey, Purple Day. Saturday is Purple Day. At ngayon din, ang ating raffle draw na naman sa mga Team Jesus members na kung saan sila ay ating pagpalain. Kaya the more na tayo ay i-bless ng ating Panginoong Hesukristo, the more na tayo ay maging generous. Kaya maging generous naman tayo sa pagbabahagi ng mga pagpapala sa ating mga kapatiran, mga ka-Team Jesus. Oh, hallelujah. Ayan, welcome dito sa ating live Facebook joiners, Facebook viewers, and YouTube viewers. Ito si Tita Vitz, ang lingkod ng ating Panginoong Hesukristo, fresh from the bed. Purple na naman, purple. Pag Saturday ay purple ang ating attire, purple.
Hallelujah. Thank you, Jesus. Ayan, magpuri tayo sa ating Panginoon. God is good all the time. Dahil tayo ay nagising, ligtas sa anumang kapahamakan, maayos ang pangangatawan, walang mga mini-maintain na mga kung ano-anong mga gamot. So, God is good all the time. Hallelujah. Ayan. Ayan, no? Ingatan natin ang ating mga katawan dahil health is wealth. Expensive ang magkasakit, mga ka-Team Jesus. Expensive. Puri tayo sa Diyos. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, na bago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama. Kay ganda ng buhay na nasa kanya, purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Hallelujah, Lord Jesus. Maraming salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po at kami ay nandito na naman upang ikaw ay aming itaas, upang ikaw ay aming kilalanin, upang ikaw ay aming sambahin, upang ipataas ang pangalan mo sa sanlibutan na ikaw lamang ang Diyos na buhay at walang sino paman ang maaring makarating sa langit o sa Diyos Ama, kundi sa pamamagitan mo lamang, Panginoong Hesukristo. O hallelujah. Andito kami nagpapakumbaba sa trono ng iyong kaawaan. Kinikilala namin na wala kaming magagawa kung wala ka.
Linisin mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso, at gawin mo kami karapat-dapat sa iyong kung ano man ang plano mo sa mga buhay namin. Oh, hallelujah. Yes, Father God, in the name of Jesus, you are our great healer. You are our great provider, Father God. Father God, you are our great provider. You are our great healer. Oh, hallelujah. Ano man po ang mga sakit na nararanasan ng iyong mga kaanakan, Father, in the name of Jesus, Lord, we rebuke those sicknesses and disease in the name of Jesus, na maging maayos po ang aming pangangatawan, wala pong anumang mga sakit, Panginoon, na ikaw po ang gagawa ng paraan para sa amin upang maingatan namin ang aming mga katawan, na maging obligasyon namin na alagaan ang aming mga katawan, Panginoon, para maging maayos po at hindi kami masira ng kaaway ng Satanas dahil sa aming pag-aabuso sa aming mga katawan. Oh, hallelujah. Yes, Lord. Linisin mo kami, Panginoon, maging sa aming mga isipan, sa aming mga bibig, sa aming mga salita, sa aming mga ikinikilos, aming mga nararamdaman na hindi kaaya-aya sa iyong paningin, Panginoong Jesus. Oh, hallelujah. As we also declare forgiveness sa mga taong nagkasala sa amin, Panginoong Jesus. Oh, hallelujah. We welcome the Holy Spirit in our midst today. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Hallelujah, Father God. In the name of Jesus, sinasamba ka namin sa espiritu at sa katotohanan ayon sa iyong mga salita. 2 or 3 gathered in your name, you are in our midst. So kami ay naniniwala, Panginoon Kristo, na ikaw ay nasa aming kalagitnaan sa pamamagitan ng iyong banal na espiritu. Buksan mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso upang maintindihan namin, maunawaan namin ang mensaheng nais mong iparating sa bawat isa. Dinideklara namin na ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. Ay tago mo po ang iyong lingkod sa krus ni Panginoon Kristo na hindi ako ang makikita, kundi ang makikita ay ang kabutihan mo, ang kagalingan mo, ang kagandahang loob, ang iyong kawaan, ay ang pagmamahal na walang hanggan. Oh, hallelujah.
Lahat ng ito ay aming hinihiling at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesucristo at ng banal na Espiritu, at lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Amen! Thank you, Jesus! At tayo ay muling nandito, gumising, upang paglingkuran ang ating Panginoong Jesus. Thank you, Jesus, sa kanyang kabutihan. God is good all the time. And all the time, God is good. Ayan. So, kahapon, mga ka-Team Jesus, ay tinuruan tayo for 1. Wala ang aking ballpen eh. 2. Okay. So, kahapon ay tinuruan tayo tungkol sa ating pagiging ang ating bagong buhay sa presensya ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya, ano dan sabi doon, wag na tayong gumaya sa mundo, no? Kundi tayo ay, kung tayo man, wag tayong magsinungaling. Tapos, kung tayo man ay galit, kahit galit tayo, ay hindi tayo magkasala. Kaya, yung mga cuss words natin, yun ay kasalanan, mga ka-Team Jesus. Kaya wag na tayong gumamit ng mga cuss words, no? Yung mga expressions na sa akala natin ay katanggap-tanggap yan, pero sa totoo, hindi yan katanggap-tanggap sa harap ng Diyos. Kaya ang ating mga bibig ay dapat na gawin, silyuhan natin yung ating mga bibig, no? Silyuhan. Ibig sabihin nun, let us control our mouth. Ang ating mga bibig ay kontrolin, no? Kontrolin ang ating mga bibig sa anumang ating mga ginagawa, sa anumang ating mga sinasabi. Lalo na kung tayo ay galit. Kapag tayo ay galit, minsan ay nagiging unguarded tayo, mga ka-Team Jesus. So, kahit tayo ay galit, natural man yan, si Jesus nga ay nagalit doon sa doon sa templo, kasi ang templo ay ginawa na nilang marketplace, at sabi niya, no, this place is holy. No, banal ang templo. This is the house of my Father. Sabi ni Jesus. Kaya nagalit siya, at maraming mga nagbibenta doon ng kung ano-ano. Di ba? So nagalit siya, pero hindi naman siya nagkasala. Kaya gano'n, magalit tayo, pero hindi tayo magkasala. Kaya yung mga bibig natin, lalo na pag nainis ka, ay unguarded yan, no? Yun ang kadalasan ay ginagamit ng demonyo upang sa ganoon ay magkasala tayo sa pamamagitan ng ating bibig, lalo na kung tayo ay galit. Kaya kung tayo ay galit, titikom ang bibig, nang sa ganoon ay hindi ka magkasala. At kung tayo man ay nainis sa isang tao ganyan, so yun, kung pwede ay make peace. Magbati na kaagad, no? Bago pa man matulog, bago pa man matapos ang araw, ay magbati na kayo. So by the way, tapos na ba ninyong ipinagpapala ang ating kapatid na si Abigail? Sa buong linggong ito ay siya ang ating pinagpapala ng ating ng mga financial na mga pagpapala, no, ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya dapat lamang na tawag nito, pagpalain natin siya. Okay. Ayan na. So dito na tayo sa chapter 5 na tayo, mga ka-Team Jesus, ng Efeso. Chapter 5, verses 1 to 20. Okay. 1 to 20 tayo, mga ka-Team Jesus. Dito tayo sa mamuhay bilang mga taong naliwanagan, no? Bilang mga taong naliwanagan. So tayo, sino ang mga taong naliwanagan? Tayo dapat ang mga taong naliwanagan, hindi tayo dapat ang mga taong nasa kadiliman. Tayo ang naliwanagan dahil mula sa kadiliman ay binago tayo ng Diyos, at nandito na sa atin ang kanyang ilaw. Na ibig sabihin nun, tayo na ay
nasa liwanag. Taong naliwanagan, which means, naliwanagan means enlightened. We are the enlightened one, mga ka-Team Jesus, no? We are the enlightened one. Okay. Asa na ang inyong mga Biblia? Tingnan ang inyong mga Biblia. Okay. Tularan nyo ang Diyos dahil kayong lahat ay minamahal niyang mga anak. Mamuhay kayo ng may pag-ibig sa kapwa tulad ng pag-ibig sa atin ni Kristo. Inaalay niya ang sarili niya para sa atin bilang mabangong handog ng Diyos. Dahil mga banal kayo, hindi nararapat na ang isa man sa inyo ay masabihang siya ay malaswa, mahalay at sakim. At hindi rin nararapat na marinig sa inyo ang mga malaswa o walang kabuluhang usapan at masasamang biro. Ayan, ang mga, ay okay lang yan, biro lang naman yan, no? Hala, rebuke is real na naman tayo nito. Okay? At hindi rin nararapat na marinig sa inyo ang mga malaswa o walang kabuluhang usapan at masasamang biro. Sa halip, maging mapagpasalamat kayo sa Diyos. Tandaan ninyo, walang taong mahalay malaswa, ang pamumuhay at sakim ang mapabilang sa kaharian ni Kristo at ng Diyos. Sapagkat ang kasakiman ay tulad din ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Okay, dito tayo sa 6. Huwag kayong padadala sa walang kabuluhang pangangatwiran ng iba tungkol sa masasama nilang gawain, dahil galit ang Diyos sa mga suwail. Huwag kayong makibahagi sa ginagawa ng mga taong ito. Dati namumuhay kayo sa kadiliman, pero ngayon ay naliwanagan na kayo dahil kayo ay nasa Panginoon na. Kaya ipakita sa pamumuhay nyo na naliwanagan na kayo. Sapagkat kung ang isang tao ay naliwanagan na, makikita sa kanya ang kabutihan, katwiran at katotohanan. Alamin ninyo kung ano ang nakalulugod sa Panginoon. Huwag kayong makibahagi sa mga walang kabuluhang gawain na mga taong nasa kadiliman. Sa halip, ipamukha nyo sa kanila ang kasamaan nila. Nakakahiyang banggitin man lang ang mga bagay na ginagawa nila ng lihim. Pero kung pagsabihan nyo sila sa masasama nilang ginagawa, malalaman nilang masama nga ang kanilang mga ginagawa. Sapagkat maliwanagan ang lahat ng naabot ng liwanag ng katotohanan. Kaya nga sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog, bumangon ka mula sa mga patay at liliwanagan ka ni Kristo. Kaya mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Huwag kayong mamuhay tulad ng mga mangmang, kundi tulad ng mga marurunong na nakakaalam ng katotohanan ng Diyos. Huwag ninyong sayangin ang panahon nyo, gamitin nyo ito sa paggawa ng mabuti. Dahil maraming gumagawa ng kasamaan sa panahong ito. Huwag kayong magpakamangmang, kundi alamin ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon na gawin ninyo. Huwag kayong maglalasing, dahil nakakasira ito ng maayos na pamumuhay. Sa halip, hayaan ninyong mapuspos kayo ng banal na espiritu. Sa pagtitipon nyo, umawit kayo ng mga salmo,
himno at ng iba pang mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos Ama sa lahat ng bagay bilang mananampalataya ng ating Panginoong Heso Kristo. Hallelujah. Holy Spirit, maraming salamat po sa iyong mga salita. Gabayan mo kami, buksan mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso upang maintindihan namin ang katotohanan nais mong iparating sa amin. Maging masakit man ang katotohanan, ang rebuke na yan, ay tatanggapin namin, Banal na Espiritu, upang mas lalo pa naming mapalalim ang aming pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. In Jesus' name, Amen. Okay, mga ka-Team Jesus, sino sa inyo rito ang nanood ng Miss Universe Philippines? Sino ang nanood ng Miss Universe Philippines? Kahit madaling araw na, kahit gabing-gabi na, ewan ko, kailan nag-umpisa yon. At mayroon tayong, may sarili kayong mga bit, di kong alaman, mayroon na palang nanalong Miss Universe. Nakita ko lang doon sa Facebook ng aking estudyante, doon sa aking personal Facebook, nakita ko, Miss Universe daw, ganyan. Sino ang nanood ng Miss Universe? Sa atin bang panonood ng Miss Universe ay napalago ba natin ang ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo? Sinong nanood? Isa yan sa mga sinasabi nating mga gawain ng mundo, subalit ito naman ay hindi naaayon sa kalooban ng Diyos. Ito ang mga palabas, ito ang mga pageantries, ito ang mga kung ano-anong mga ginagawa ng mundo na nakadisplay ang mga katawan ng mga babae. Although sinasabi nila na ito naman ay a beauty naman yan ng tao, beauty naman yan na ginawa ng Diyos. Yes, it's true. Pero hindi natin kailangang i-display ang ating mga katawan, no? I-compete ang ating mga katawan dahil bilang mga Kristiyano, tayo bilang mga Kristiyano, mga ka-Team Jesus, our bodies are holy. Holy temple of the Holy Spirit. Sa makatuwid, i-reserve natin ang ating mga katawan at hindi natin kailangang i-compete at ipakita yan sa kahit na sino. Maliban na lang, syempre kung nasa beach ka, understood yan na ang ibang mga lahi, magsuot sila ng kanyan, pero tayo, tinatago natin yung mga sarili natin. Magsuot din tayo ng mga para sa beach, siguro naka-shorts tayo, nakaganyan, no? Pero yung decente na hindi nakakatisod ng ating kapwa. Pero ang mundo, yun ang kanilang pinagtuunan ng pansin, nagbilar ang mundo. Walang tulog ang mundo upang mapanood lamang. Parang ang mundo ay hindi gumagalaw. Parang ang daigdig, parang ang Pilipinas ay hindi gumagalaw. Halos lahat ng tao ay nakatuon sa telebisyon. Dahil mayroon pang nandoon sa mismong pageant. Mayroon silang mga tinatawag nilang direct view na walang mga ads. Tuloy-tuloy. Yan ang galaw ng daigdig, ang galaw ng mundo. Pero tayong mga Kristiyano, we do not acknowledge those pageantry anymore. Yung mga ganyan, yan ay galaw ng mundo eh. Hindi natin kailangang ipakita at display, i-compete ang ating mga katawan sapagkat ang ating mga katawan ay holy. Holy ang ating mga katawan. Sa makatuwid, hindi natin kailangang ipaglaban yan o kaya i-compete ng mga ganyan, mga ganito. No, swimsuit competition. Those are nothing. Those are in vain. I mean, useless. Ano ang halaga kung ikaw ay naging ganyan, ang ganda ng katawan mo, ganito, ganyan ka, wala ka namang Kristo. Mamamatay din naman yung katawan na yan, masisira din naman ang katawan na yan, di ba? No?
So wala eh. Anong sabi dito? O, tingnan ninyo. Tingnan ninyo. Ang pamumuhay bilang mga naliwanagan. So, we are the enlightened people of God. Which means, enlightened na tayo. Naintindihan na natin kung ano ang mahalaga sa buhay at kung ano ang hindi. So, may mga bagay na most of the time, nung tayo ay hindi pa mga Kristiyano, o kaya mga Kristiyano na tayo, pero hindi natin masyado pang naintindihan ang salita ng Diyos. Kaya, may mga oras na ginagamit natin ang mga oras natin para lang manood ng kung ano-anong wala namang kabuluhan. Sa halip na, wag ninyong sabi dito, wag ninyong sayangin ang inyong oras, ang inyong panahon. Huwag ninyong sayangin. Huwag nating sayangin. Yung iba dyan, nakikita ko, mga kaibigan ko sa personal account ko. Nakikita ko, sabi, wala lang akong magawa. Lord, patawarin mo po ang mga taong ito. Sa dami ng pwede nating gawin kung tayo'y mga Kristiyano, hindi pa nga sapat ang 24 hours na marami tayong gagawin para sa kapurihan ng Diyos. Ang magdasal, ang ipanalangin itong mga taong ito, ang ipanalangin itong mga nasa gobyerno, ang ipinalangin, ang dami natin kailangang magawa. Ang magbahagi sa salita ng Diyos, ang magpuri sa salita ng Diyos, kahit ang iyong paggagardening ay isang pagpupuri sa Diyos yan. Dahil nakikita mo ang pagbloom ng mga bulaklak, ang pagbunga ng mga tanim, to God be the glory, sila ay tumutubo. Thank you, Lord Jesus, sa ganda ng mundong ginawa mo. Lahat ng bagay ay nakasintro sa Diyos. At sasabihin natin, I'm bored, wala lang magawa, kaya ganito, no? It's a waste of time, mga ka-Team Jesus. Sapagkat ang dami nating pwedeng magawa. Kung alam lang natin ang ating mga katawagan, no? Kung alam lang natin kung anong mga dapat nating gawin, ang dami nating gagawin, hindi nga natatapos eh. Pero yung iba, walang magawa, bored lang, kaya ganito ginagawa ko. What? Why? Bakit? Sapagkat sila ay nasa kadiliman. Pero kung tayo ay enlightened na, no? Napaliwanagan na, ang sabi dito, mga naliwanagan, the enlightened one. So kung tayo ay naliwanagan na sa katotohanan, ang dami pa nating dapat gawin para sa kaharian ng Diyos. Ang dami pa. Kaya huwag nating sayangin ang ating mga buhay. Sabi dito sa chapter 5, verse 1, tularan niyo ang Diyos dahil kayong lahat ay minamahal niyang mga anak. Mamuhay kayo ng may pag-ibig sa kapwa tulad ng pag-ibig sa atin ni Kristo. Inialay niya ang sarili niya para sa atin bilang mabangong handog sa Diyos. So, inalay ni Panginoong si Kristo ang kanyang buhay bilang mabangong handog sa Diyos. Kaya yun dapat din ang ating gawin. Mamuhay tayo ayon sa kabanalan ng Diyos. At dito tayo sa 3. Dahil mga banal kayo, hindi nararapat na ang isa man sa inyo ay masamihang siya ay malaswa, mahalay, at sakim. Tandaan ninyo, walang taong, nandito tayo sa, lumundag tayo sa 5. Verse 5. Efeso 5, verse 5. Tingnan nyo dyan. Tandaan ninyo, walang taong mahalay, malaswa, walang taong mahalay, malaswa ang pamumuhay, at sakim ang mapapabilang sa kaharian ni Kristo at ng Diyos. Sapagkat ang kasakiman ay tulad din ng pagsamba ng mga Diyos-Diyosan. No? So, huwag tayong makibahagi sa ginagawa ng mga taong ito.
Dati namuhay tayo sa kadiliman, pero ngayon ay napaliwanagan na kayo dahil kayo ay nasa Panginoon na. O see? So, iwasan natin. Iwasan natin na gumagaya tayo kung ano yung mga ginagawa ng mga tao sa mundo. Nga, tayo ay naliwanagan na eh. The enlightened. So, ibig sabihin, napaliwanagan na tayo, naliwanagan na tayo. Kaya, halimbawa, naliwanagan na tayo na kailangan nating magpabaptismo kung tayo ay mga Kristiyano, kung tayo ay sumunod kay Panginoong Jesucristo, kung tayo ay naniwala sa pangako ng Diyos Ama sa John 3:16 at tinanggap natin si Panginoong Jesucristo at atin siyang tinanggap bilang ating Diyos at tagapagligtas at tinalikuran na natin ang ating mga kasalanan, no? Binago na tayo ng Diyos, ibig sabihin nun, sundin na natin kung ano ang nakasaad sa salita ng Diyos, hindi sa sinasabi ng tao. So, ang sabi sa salita ng Diyos, kailangan kang magpabaptismo sa tubig para sa ganoon ay matanggap mo ang silyo ng Diyos bilang mga anak niya at yan ang banal na espiritu. Oh. So yung mga sino-sino sa inyo dito ang nabaptismo na sa tubig. No, ang alam ko si Sis Evelyn ay nabaptismo na sa tubig. To God be the glory. O sino ang nabaptismo pa diyan na bagong baptismo lang? Mayroon bang akala ko parang Sis Lisa ay ngayon Sabado ng umaga. Nagawa ba ninyo 'yon, Sis Lisa? Na kayo ay nabaptismo? Sis sino pa 'yon? Lian, si Brother Sandy, si Brother Eric, at sino pa man, no? Sapagkat hindi tayo dapat mag-delay sa pagbabaptismo. Dahil yun nga ang nakasaad sa salita ng Diyos. Upang tayo ay malibre, upang tayo ay maging malaya sa anumang mga tanikala ng demonyo sa atin. Ha? So, kung magawa na ninyo yan, gawin na ninyo yan, at huwag ninyong ipabukas, sapagkat ang bawat oras ay mahalaga. Ang bawat araw ay mahalaga. Remember, our days are numbered. So kung pinapatagal natin na maranasan natin ang presensya ng banal na espiritu, we miss them. We miss it. Yung mga panahon na we took it for granted. We miss those time na sana ay nagamit na tayo ng Diyos, na sana ay napalawak na ang ating kaalaman, na sana ay natanggap na natin ang gift of the Spirit in us. At tayo ay nagamit na natin, no? So yan, mga ka-Team Jesus. Yun ang sabihin nating enlightenment. We are the enlightened one. Ibig sabihin, yes, naintindihan ko na kailangan kong magpabaptismo sa tubig upang matanggap ko ang presensya ng banal na espiritu. Yes, naintindihan ko na ang aking araw, ang bilang ng buhay ko, ang araw ng bilang ng buhay ko ay limitado. Our days are numbered. Hindi natin hawak ang ating buhay, hindi natin hawak ang mga araw, ang mga taon na tayo ay may pagkakataon pa upang maging kapaki-pakinabang ang ating mga katawan sa kaharian ng Diyos. Kaya nga, anong sinasabi dito? Yung mga joke-joke ninyo? Sabi dyan? Sabi niya dito, dati, yan ay nasa 8. Dati, namumuhay kayo sa kadiliman. Pero ngayon ay naliwanagan na kayo dahil kayo ay nasa Panginoon na. Kaya ipakita sa pamumuhay nyo na naliwanagan na kayo.
So yung mga malalaswang mga jokes, yung mga green jokes na yan, yung kung ano-ano pa, yun ay isa dyan sinasabi, do not entertain them. Wala na doon yung ating yung ating desire sa mga buhay natin, yung ating mga gusto sa mga buhay natin. Wala na nakasentro sa mga ganun. Kundi anong sabi dito, anong sabi dito ni Pablo? Anong sabi dito ni Pablo? Ayan nga, yung mga natutulog, bumangon na kayo. Gumising na kayo nang sa ganoon ay kayo ay mapaliwanagan ni Panginoong Jesucristo. Hindi tayo nananatiling tulog at hindi tayo nananatiling walang kaalam-alam sa katotohanan, sapagkat pagdarating ang panahon na magkaroon na ng rapture, pagkatapos ng rapture ay magkaroon na ng paghusga. Ang mga natutulog ay saan sila makakapunta? Doon sila sa impyerno. So, wag tayong matulog spiritually. Ibig sabihin yan, spiritual to Gumising ka, ikaw na natutulog, bumangon ka mula sa mga patay at liliwanagan ka ni Kristo. So, tayo, ilan tayo rito? 20? 20? 19? Biruin nyo yan. Sa dami-dami ng mga tao sa mundo, 20, 19 lang, 21 lang, ang nag-spend ng oras upang pakinggan ang salita ng Diyos. Many are called, but few are chosen. At kung nandito ka ngayon, nakikinig ka sa salita ng Diyos, hindi si Tita Vits ang nakikipag-usap sa'yo. Hindi si Tita Vits ang nakikipag-usap sa atin, kundi ang nakikipag-usap sa atin ay ang banal na Espiritu, sapagkat tayo nga ay pinili niya upang mapaliwanagan sa katotohanan. At kung tayo ay napaliwanagan sa katotohanan, mamuhay tayo, Mamuhay tayo. Anong sabi doon? Mamuhay nyo, ipakita sa pamumuhay nyo na naliwanagan na kayo. So, ibig sabihin nun, tayo ang magiging witnesses. Tayo ang magiging living witnesses sa kabutihan ng Diyos sa buhay natin. So, makikita ng iba, nagbago na siya, nakikita, wow, ang bait na niya, ang kabutihan niya, napakabuti niya, ang very nice person, pleasing. Bakit tayo nagiging pleasing? Bakit tayo nagiging very nice? Sapagkat nga, 'di ba, ipakita sa ating pamumuhay na tayo ay naliwanagan na tayo ay mga Kristiyano, na tayo ay isa sa mga pinili ng Diyos Ama upang maging kagamit-gamit sa kanyang kaharian. So, habang tayo ay buhay, sabihin, hindi naman kasi ako nakakalabas, dahil ganyan, bakit? Palagi ka namang nakaka-Facebook dyan, 24 hours Facebook mo. So, gamitin mo yung Facebook mo to reach out people sa messengers mo, mga kaibigan mo, sindihan mo ng mga salita ng Diyos, sindihan mo ng mga pangako ng ating Panginoon, ano man ang iyong problema ngayon, ano man ang iyong sitwasyon ngayon. Online na tayo Nasa modern way na tayo, modern world na tayo. High-tech na ang ating mga technologies, ang ating mga ganyan. Bakit hindi natin gamitin yun para sa kapurihan ng Diyos? Sa halip na gamitin natin yun sa kawalang kabuluhan, walang saysay, walang kabuluhan. So gamitin natin yung mga gadgets natin, yung provision ng Diyos, yung anumang resources, mayroon tayo upang ikalat natin sa sanlibutan ang kanyang kabutihan, upang makilala ng ating mga kaibigan, ng ating mga sinupaman, as the Holy Spirit leads us, na kausapin mo ang taong ito, na ganito ang taong ito, na ganyan ang taong ito. No? So magamit natin ang ating mga buhay para sa Diyos. Anong sabi dito? Anong sabi dito? Sabi dito, kaya mag-ingat kayo, yan ay nasa 15. Kaya mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Huwag kayong mamuhay tulad ng mga mangmang
kundi tulad ng mga marurunong na nakakaalam sa katotohanan ng Diyos. Huwag ninyong sayangin ang panahon nyo. Gamitin nyo ito sa paggawa ng mabuti. Dahil maraming gumagawa ng kasamaan sa panahong ito. Huwag kayong magpakamangmang, kundi alamin nyo kung ano ang katotohanan ng Panginoon na gawin ninyo. Kaya nga, pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos. Kaya nga, araw-araw ay nagsakripisyo tayo, nagbigay tayo ng oras, resources natin, nagpa-load kayo dyan, ako din dito, gumigising sa maaga, kahit ang sarapang matulog, no? Pero, yun nga kanina, sabi ni Tito Bryant, mga ano pa yun, mga 4 o'clock something. Sabi niya, oh, may live ka ngayon? Yes. Kasi Sabado ngayon, it's my rest day. Pero hindi, dahil hindi pa oras, hindi pa araw, upang ako'y magpahinga. Bukas, kaya nga may rest day isang araw, bukas wala, kasi pahinga. Oh. So, 6 na araw lang. So, kailangan na mabuhay tayo ng enlightened na tayo. Yun bang marunong tayo sa katotohanan? Huwag tayong magpaluko, huwag tayong magpalinlang diyan sa mga nakikita natin sa Facebook, diyan sa mga anong mga nakikita natin sa paligid. Ang sabi dito, gumawa. Gamitin nyo ito sa paggawa ng mabuti. Dahil maraming gumagawa ng kasamaan sa panahong ito. Oh, huwag kayong magpakamangmang. O mayroon pa. Huwag kayong maglalasing dahil nakakasira ito ng maayos na pamumuhay. Shout out dyan sa mga Kristiyano na pero naglalasing pa rin. Ibig sabihin nun, kung kayo ay naglalasing pa rin kahit kayo mga Kristiyano na, you are just fooling yourself. You are not true Christian. Kristiyano ka lang sa bibig mo. Subalit sa pamumuhay mo, hindi mo ginagawa kung anong nararapat bilang isang taong na buksan na ang mga isipan o bilang isang taong napaliwanagan na. No, ano sabi dito? Sa halip na tayo maglasing ng kung ano-ano dyan, paninira sa ating katawan, hayaan ninyong mapuspos kayo ng banal na espiritu. So, dapat, sa halip na tayo ay maglasing ng mga nakakalasing na mga alak, ang gawin natin ay maglasing tayo sa presensya ng banal na espiritu. Magpakapuspos tayo. So, ayan o, kaya nga magkaroon kayo mga ka-Team Jesus ng ano ninyo, ng yung gathering ba, ng fellowship na kung saan hindi tayo magpakalasing dyan sa ano-anong mga inumin dyan, mga bibilihin, kundi magpakalasing tayo sa presensya ng banal na espiritu na tayo ay magpuri sa Kanya, na tayo mararanasan natin ang pouring out of the Holy Spirit in us. So, hallelujah! Kaya nga, yan ay tinatawag na retreat fellowship, o, di ba? Na kailangan ay online kayo, may dapat na mag-online para sa ganoon ay alam namin ang mga updates ninyo. May mag-o-online dyan, online yung gagawin yun. So, dapat gawin ninyo yan ng weekend. Nang sa ganoon ay makasama kami. O kaya, yun nga, weekend. Kaya iplano na ninyo dapat yun. Sino ang mauna sa June? Sabi ni Doreen ang Team Jesus, Visayas ba? Mindanao chapter doon sa may Hasaan ba yun doon? Oh, sila ay August sila mag-fellowship, August. So hindi na pwede ang August, mayroon na kinadurin. So mula sa June, July, August, September, October, November, 6 kayo, di ba? 6 ba kayo? Team Jesus Mindanao 2. Team Jesus Visayas 2. 5 lang pala, 5, no? So, yung kailan, June ba? Sino ang June? Sino ang July? Dapat, lahat na kayo dyan ay nabaptismo na sa tubig kung gusto nyo mag-join.
sapagkat kailangan i-welcome na natin ang presensya ng banal na Espiritu na mararanasan natin ang iba't ibang gifts of the Spirit. Mayroong gift of tongue, yung mga ganyan, no? Magpo-pour out ang Holy Spirit. Ay, ang saya-saya niyan kung kami lang ay nandiyan sa Pilipinas at pupuntahan namin kayo. Halimbawa, June, o punta kami doon, ang June, punta kami doon sa area na yan. Tapos July, dito naman kami. August, punta kami doon. O, sa saan. Tapos, saan pa? No, August, September, punta kami doon sa ganyan. O, June, July, August, September, October lang pala, 5 araw, 5 buwan. No, kung nandiyan lang kami, pupunta kami dyan sa inyo at i-acknowledge natin ang presensya ng banal na Espiritu. Magkaroon tayo ng mga activities na kung saan ay magiging masaya ang ating fellowship. So yan, hindi natin mapwersa yung local churches sapagkat hindi kayo doon itinanim. Dito kayo itinanim sa Team Jesus Ministries. Kaya kung halimbawa available sino ang available diyan na halimbawa si Tita Jolie, available siya o kaya si Tita Jane at saka si Pastor ay available. So pagdating doon sa fellowship, halimbawa punta si Tita Jane at si Pastor sa June. Saan yan? Doon sa kanila, o sinong pupunta. Bigyan natin sila ng pamasahe. Para sa ganoon ay mayroon kayong tinatawag na servant leaders ninyo diyan, no, maliban sa ating servant leader na nandiyan sa inyo naka-assign, ay mayroon si Tita Jane at sa Pastor Victor, pamasahian natin yan sila at pupunta sila diyan sa inyo upang sila ang mag-start ng sabihin natin mga activities ninyo sa inyong retreat. O ganyan, o kaya, sino ang available dyan. Halimbawa, yung aking kapatid dyan na si Manding Linda, available siya at ang husband niya, pwede silang pumunta dyan sa inyo at bibisita sa inyo sapagkat hindi naman kami pwedeng pumunta. Wala pa naman kami dyan sa Pilipinas. So, yan ay revelation ng Holy Spirit. Kung sino yung mga butchered Christians na sa pananampalataya, willing na gagawin yun, na sila ang mag-initiate, no, kasama doon ang Team Jesus leaders. Yun ay gagawin natin at hingin natin sa Diyos ang kanyang provision dahil wala namang imposible sa Diyos. So pupunta sila, mag-eroplano sila, i-book nila ahead of time yung kanilang mga ticket nang sa ganoon ay mabayaran na kagad. Na-book ahead of time. So, ganun yun mga ka-Team Jesus Sapagkat dito sa Team Jesus Ministry kayo, nagsimula. Kaya ang sabi ko nga sa Banal na Espiritu, ano bang gagawin natin? Kasi yung ibang mga local churches, it's understood na hindi nila agad-agad mabigyan ng baptism itong mga kapatid dahil nga hindi naman doon nag-umpisa ang mga kapatid na ito. Dito man sa ministry sila natuto sa salita ng Diyos. At ayun ang revelation ng Holy Spirit, no? Ang revelation ng Holy Spirit ay sino ang sabihin nating mas matured na Christian na gusto, halimbawa, ang original na Team Jesus talaga dito, dati, nung nag-umpisa kami, sila Sharon, sila Tita Jane, sila Tita Jolie, sila Jepone, si Manding Linda, si Pastor Victor, si Nung Agustin. So yan yung aming pamilya ang nag-umpisa sa Team Jesus Ministry diyan sa Butuan. So kung willing sila na mag-join sila sa inyo para sa ganoon ay isa sila sa mga sabihin nating nakakaranas na ng presensya ng banal na Espiritu, we are willing to
support them sa kanilang mga pamasahe, sa kanilang pagbiyahe upang makarating diyan sa inyo, ang kanilang board and lodging, ang kanilang pagkain, para maaring makapag-umpisa tayo sa ministry. Na hindi natin kailangan ang local church. So makapag-umpisa na tayo. Magiging independent tayo sa local churches. We don't need to depend on the local church. Sapagkat araw-araw tayo ay kumakain sa salita ng Diyos. Ang ibang mga churches, ang ibang mga ministries, mayroon kasi silang mga policies. No, mga policies na kailangan ganito, kailangan ganyan, na kung saan kaiba, hiwalay sa atin dito sa Team Jesus. Ang atin kasi dito sa Team Jesus is Bible-based tayo. Hindi tayo nakaayon sa isang organisasyon ng mga Pentecostals, organisasyon ng mga Baptist, organisasyon ng mga ganyan. No. Atin dito ay non-denominational tayo. Ibig sabihin nun, wala tayong denomination. Although ang batayan ng ating pagpupuri ay Pentecostal at kinikilala natin ang presensya ng banal na Espiritu, na kung saan we speak in tongue, we praise God, we dance, we raise our hands. That's a kind of a Pentecostal characteristic kung tayo ay magpuri. So hindi natin, we do not depend on the local church because we are independent entity. Independent tayo na entity. Pwede nating itap ang ibang mga local churches upang isa sila sa magiging recipient ng mga pagpapala ng Diyos mula sa foundation na ating isasagawa, na ating sisimulan. Sapagkat na magsisimula na ang foundation na gagawin ng Diyos sa pamamagitan ng Team Jesus Ministry. So, ganun ang ating pananawala. Ganon ang batayan ng ating pananampalataya. Kung ang ibang mga churches ay sinasabi nilang no, hindi pwede mabaptismo ang tao kung hindi ang pastor, kung sino yung naka-officiated na diyan, hindi pwede ang iba. Itanong ko sa inyo, saan sa Biblia ang makikita yan na tanging ang pastor lang ang pwedeng makapagbaptize? Saan sa Biblia na sinasabing sandali lang at pag-usapan pa namin, i-meeting pa yan kung kailan ang baptismo, i-meeting pa natin yan. What? Pahihintayin mo ang isang taong willing na siyang ibigay ang sarili niya kay Kristo? Pahihintayin mo pa yan? At sabihin mo pang sandali lang, mamaya na okay, sa sunod na buwan na siguro? Kung alam mo kung ano ang nakalagay sa salita ng Diyos? Pahihintayin mo ang tao na yan na gusto niyang ibigay ang sarili niya sa Diyos? Gayong sinasabi sa salita ng Diyos na kailangan kang magbabaptismo nang sa ganoon matanggap mo ang silyo na ang Diyos bilang kanyang anak. At ang silyo na yan ay ang presensya ng banal na Espiritu. At hindi yan mangyayari kung di mabaptismo ang tao sa tubig kagaya ng ginawa ni Kristo. Bakit itong mga local churches ay sasabihin pa nilang, mamaya na lang, sa susunod na na lang, pagkasunduan pa namin, pag-usapan pa namin. Gayong kung nandyan, kung alimbawa kung nandyan lang ako at may magsasabi sa akin, Tita Bits, I am convicted na sumunod kay Panginoong Jesucristo, tinanggap ko siya, no, kinatagpo ako ng Diyos at gusto kong magpabaptismo. Sasabihin ko ba sa kanya, ay, hindi pwede, kasi pag-usapan pa natin yan, ay hindi pwede, kasi ganyan, gagawin mo ko ba yan? No. Ipapaliwanag ko sa kanya, ayon sa banal na Espiritu, na ang baptismo ay hindi yan biro. Ang baptismo ay hindi yan paglalaro. Ito ay isang banal na seremonya na kung saan, no?
na kung saan ay pag nagpabaptismo ka sa tubig, ibig sabihin nun, umalis ka na sa dati mong buhay. Tinalikuran mo na ang dati mong buhay at mamuhay ka na ikaw ay bagong nilikha na. You have a new name. May bago ka ng pangalan. Nilikha ka na ulit ng Diyos. You were born again. At ang buhay na meron ka ngayon ay kaiba sa buhay mo noon. Kaya mo bang talikuran ang buhay mo noon upang harapin ang bago mong buhay na sumusunod sa kalooban ng Diyos? Kaya mo ba yan? Ganon yun eh. Kaya nga, tinatanong ka eh. Diba? Tinatanong ka, handa ka na ba? Tanggapin mo ba si Panginoong Jesucristo? Naniniwala ka ba sa Kanya? Tatalikuran mo ba mga kasalanan mo at baguhin mo na ang buhay? That is what we call baptism. Hindi biro yun. Ipaliwanag mo yun. Kagaya sa atin dito, pinaliwanag na natin yan. Kaya, kung sino man ang gustong magpabaptismo na matagal na naging nakikinig sa salita ng Diyos sa atin dito, sa ministry ng Diyos, sa Team Jesus International, Team Jesus School of Faith, hindi na natin sila pwedeng kailangang ipaliwanagan kasi matagal na ninyong naintindihan yan eh. As the days go by, matagal na ninyong naintindihan yan, pinaliwanag na sa atin ng banal na Espiritu ang halaga nito. No? At you are convicted na talangan ko talagang magpabaptismo. Para sa ganoon ay malinis ang aking katawan. Magkaroon ako ng security that I am a child of God. And no matter what, ano man ang gagawin ng demonyo sa buhay ko, I am still a child of God. Kukunin niya ako. Kikilalanin niya ako na anak niya ako. He will bring me back in His presence kahit na ako ay madapa. Kahit na ako'y magkamali, He will bring me back in His presence because I am His child. Hallelujah. No? Ganon yun, mga ka-Team Jesus. Anong sabi dito? Magpakalasing tayo. Magpakalasing tayo sa presensya ng ating Panginoong Jesucristo. Magpakalasing tayo, mga ka-Team Jesus. Anong sabi dito? Umawit ng umawit ng mga himno. Sa pagtitipon nyo, umawit kayo ng mga salmo, ng mga himno, at ng iba pang mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos Ama sa lahat ng bagay bilang mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. God the Father, thank you. Hallelujah. Ganon dapat ang ating gawin. Magpakalasing tayo sa presensya ng Diyos. Kaya nga, hindi niyo ba napapansin kung saan tayo dinadala ng banal na Espiritu? Diba? Ang nireveal niya na, magtipon-tipon tayo, magkaroon tayo ng fellowship. Ang ating first fellowship ngayong taon ay by chapter. Ang next natin, pag-aaralan natin, next year, God willing, si Tita Bets ay mayroon ng citizenship, passport, dahil nag-a-apply na ako, God willing, at makakauwi kami sa Pilipinas, at magkaroon tayo ng Team Jesus fellowship, kung saan mas malapit. Halimbawa, Team Jesus Fellowship sa Mindanao, Team Jesus Fellowship sa ganyan. So pag-aaralan natin yan, pag-ipunan natin yan. Nang sa ganoon ay magamit maka-join tayo sa fellowship. Hallelujah. O ganun. Bakit? Ang sabi sa salita ng Diyos, magtipon-tipon kayo, magpakalasing kayo sa presensya ng Diyos, umawit kayo, umawit kayo ng mga awiting makalangit, ang mga himno, i-acknowledge natin ang presensya ng banal na Espiritu. Yan dapat ang gawin ng mga Kristiyano.
Hindi yung mga kung ano-anong mga bagay-bagay na ginagawa natin, kung ano-anong mga pinapanood natin, na wala man yung kabuluhan. It's a waste of time. So, punuin natin ang ating mga isipan, ang ating mga puso, ng mga awiting makalangit. Kaya kami dito, kung mayroon kayong internet connection dyan, 24 hours ang inyong internet connection. Di ano kayo sa YouTube, mayroong praise and worship dyan sa YouTube na live 24/7. Yan ang ginagawa namin dito sa bahay. Kahit na walang tao sa bahay, parang may tao kasi malakas ang sound ng mga Word of God. 24/7 yan. 24/7 na nandoon ang pagpupuri ng Diyos. Pagdating namin, here I am to worship. Paglabas namin sa bahay, here I am to bow down. Kasi kailangan natin yung presensya ng banal na Espiritu. Hindi pwede bilang mga Kristiyano na ngayon lang tayo natuto, isang oras tayo naging Kristiyano. Pagkatapos sa sunod pang mga oras tayo nagiging malaswa. Tayo ay nagiging bumalik tayo sa mundo. No, we cannot do that. Kailangan nating maging consistent. Consistent tayo sa ating mga ginagawa. Hindi naman sinabi diyan na wala. So, ibig sabihin nun, hindi ka na makapag-share ng gusto mo sa buhay. Makapag-share ka naman dyan sa Facebook ninyo. Wala naman yang restrictions. Kung harmless naman yan sa salita ng Diyos. Kagaya ko. Marami ako sinishare dyan tungkol sa mga pagkain. Paano magluto ng mga ganito. Paano magtanim. Yung mga ganyan. Harmless man yan. Hindi man yan nakakasira ng iyong pananampalataya. Pero kung ang iyong share dyan ay tungkol na sa inyong mga idolo, sa mga artista at mga ganyan, that is idolatry. No? So, yan ang gawin ninyo if you have the internet sa mga bahay ninyo. 24/7 kayong makinig sa salita ng Diyos. Maging puspos tayo sa presensya ng banal na Espiritu. Kahit doon sa aming opisina. To God be the glory. Nagkaroon kami ng Medicare survey doon sa opisina kasi requirement 'yan ng government, ng state, no, na mayroong Medicare survey para makita kung may mga anomalies ba, totoo ba kaya itong mga ginagawa ng mga nurse na ito, ng agency na ito, kasi Medicare nga binabayaran ng gobyerno. So, pinagdadasal namin, Lord, guide us, Holy Spirit. Nandoon ang aking music, na Christian music, kahit mahina lang, pero naririnig din nila, pero mahina lang. But God is good all the time. The presence of the Holy Spirit is upon us. Hallelujah. To God be the glory. No deficiencies. We pass with flying colors. Hallelujah. Praise the Lord Jesus Christ. Glory to God. Bakit? Ang presensya ng banal na Espiritu ang ating sinusunod. Hindi tayo perfecto. Ibig bang sabihin yan ay hindi na tayo magkakamali. Magkakamali pa rin tayo kasi we are on the process Pero, kapag nagkamali tayo at nirebuke tayo ng banal na Espiritu, kagaya ng ginawa niya ngayon na nirebuke niya tayo, dapat ay baguhin natin ang ating mga sarili. Huwag tayong manatili doon sa kasalanan na yun. Kasi tinuruan na tayo nirebuke na nga tayo Ibig sabihin nun, tinuruan na tayong mali yung ginawa mo, anak. So may warning ang Diyos sa atin, mali yung ginawa mo, anak. Baguhin mo. Huwag mo nang gawin yan ulit. Our God is a God of many chances. Subalit yung mga pagkakataon na yan, huwag nating sayangin yung mga pagkakataon na yan.
na tayo ay binigyan ng Diyos ng pagkakataong magbago. Maituwid ang ating mga nagawang kasalanan. Huwag nating sayangin yung pagkakataon na yun. Huwag nating sayangin ang kaawaan ng Diyos na paulit-ulit nating ginagawa ang kasalanan na yun. Paulit-ulit, that is not repentance. Kasi kung paulit-ulit na ginagawa natin ang kasalanan na yun, ibig sabihin nun, we love that. Gusto natin yan, kahit alam nating mali. Hindi tayo na-enlightened. Hindi tayo naliwanagan na iyan ay kasalanan. Nasabi na nga sa salita ng Diyos, ang mga mahahalay, no? Ang mga mahahalay na pamumuhay. Ano sabi? Hindi makakapunta sa langit. Sa kaharian ng Diyos, anong sabi? Tandaan natin, yan ayon sa Efeso chapter 5 verses 8. Dati namumuhay kayo sa kadiliman. Nasa na yun, ha? Tandaan, ito ay nasa 5 verse 5. Tandaan ninyo, walang taong mahalay. So, ibig sabihin ng mahalay ay bastos, no? Sexually, ano siya? Bastos. Malaswa. Ito pa, malaswa. Malaswa ang pamumuhay at sakim ang mapapabilang sa kaharian ni Kristo at ng Diyos. Yung mga mahalay, mga malaswa ang pamumuhay, yung mga sakim, walang puwang yan sa kaharian ng Diyos. So kung tayo ay may mga mahahalay na buhay, may mga malalaswa, tayong mga dila, baguhin natin yan. Gamitin natin yung mga dila natin para sa kapurihan ng Diyos. Gamitin natin yung mga dila natin, yung mga bibig natin, upang tayo ay kumanta ng mga awiting makalangit, kumanta ng mga pagpupuri sa Diyos. Yun ang gamitin natin. Yun ang gawin natin sa mga bibig natin, sa mga ba natin. Nang sa ganoon ay maging lugod-lugod tayo sa harap ng Diyos. Kaya yung mga bibig natin, pigilan natin yan, lalo na paggalit tayo. Up! Ang aking bibig, hindi pwedeng gamitin natin. Ngayon, nagpupuri tayo sa Diyos. Yes, Lord, pinupuri ka namin. Pagkatapos ng Bible study, balik na naman tayo sa dati nating buhay. Yung bibig naman natin, ang ating bibig naman ay gumagawa ng mga kabalbalan sa mundo. Hindi pwede yun. Double standard of living ka dyan. Hindi yun ang gusto ng Diyos. Wala tayong doble kara. Pag tayo ay mga pinaliwanagan ni Kristo, pag tayo ay mga the enlightened one, isa lang ang buhay natin, isa lang ang klase ng pamumuhay natin. Saan man tayo pumunta, saan man tayo patungo, isa lang. I am a child of God, I am a Christian. Isa lang. Pero kung ikaw, Kristiyano ka, sinasabi mo, enlightened ka na, pero tingnan mo, pagdating ng mga kahilayan dyan, mga disco-disco dyan sa barangay ninyo, yes, asa na ang presensya ng banal na espiritu dyan? Yung mga sumasayaw dyan sa mga disco-disco na yan, si Satanas ang kanilang sinasayawan, hindi si Kristo, hindi ang Diyos Ama. Pero pag tayo, mga Kristiyano, ang sinasayawan natin ay ang Diyos Ama. Yes! Go! Hallelujah! Praise the Lord! Ganon tayo, mga ka-Team Jesus. Ang Diyos ang ating sinasayawan, pinapalakpakan. Hindi ang tao, hindi ang demonyo. Hallelujah. Oh, Father God, in the name of Jesus, maraming salamat po, Lord. At kami ay iyong pinaalalahanan sa iyong mga salita. Holy Spirit, maraming salamat sa iyong pananalita sa oras na ito. Kami ay nagpapakumbaba sa trono ng iyong kaawaan, Diyos Ama. Patawarin mo kami
Kung kami may nagkasala, patawarin mo kami. Na kahit kami, mga Kristiyano na, ay hindi namin naiwasan na maging mahalay, maging malaswa, o kaya maging sakim sa aming mga buhay. Patawarin mo kami, Holy Spirit. Maraming salamat sa iyong pag-rebuke. Maraming salamat sa iyong pagpapaalala sa amin na ang pag-ibig ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos Ama ang aming dapat na isapuso upang kami ay maging banal sa harap niya, kalugod-lugod sa harap niya. Oh, hallelujah. Holy Spirit, thank you. Thank you for rebuking us. Thank you for reminding us. Tulungan mo kami. Wala kaming magagawa kung wala si Panginoong Jesucristo. Gabayan mo kami, Holy Spirit. Nang sa ganoon ay maituwid namin ang aming mga landas. Masunod namin ang kalooban ng Diyos Ama sa mga buhay namin at maging kapaki-pakinabang ang aming mga buhay sa Kanyang kaharian. Silyuhan niyo po ang aming mga natutunan sa araw na ito ng dugo ng Panginoong Jesucristo upang hindi ito manakaw ng kaaway ng Diyos, kundi ito ay naiimbak sa aming mga puso, sa aming mga isipan, nang sa ganoon ay kung kailan man namin kailangan gamitin ito, ito ay aming magagamit for God's purpose and glory. Lahat ng ito ay aming hinihiling, pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus at ng banal na Espiritu, at lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Amen! Hallelujah! Thank you, Jesus! At matagumpay ang ating Bible study sa araw na ito. So hanggang sa muli, Jesus loves us. Kaya magkaroon tayo ng reflection, mga ka-Team Jesus. Kung ikaw man ay natamaan, kinakausap ka ng Diyos sapagkat mahal ka niya. Kaya gusto niyang magbago ka para magamit niya ang katawan mo, ang buhay mo para sa kanyang kapurihan. Okay? Hanggang sa muli, Jesus loves us, at maya-maya ay mag-live tayo para sa mga Team Jesus members na kung saan ay hintayin natin kung sino ang pipiliin ng banal na Espiritu na siyang pagpapalain sa buong linggong ito. Yahoo! To God be the glory. Hallelujah! Bye-bye!